systems. Ano ba ibig sabihin ng instrumentation and sensor system, and what are its roles pagdating sa aerospace engineering? Now, we also have to differentiate the open versus closed loop control system based on how they use feedback. And third, to distinguish analog and digital sensor signals and their characteristics. And lastly, to classify aerospace sensors, identify common measurable process variables. So, yung apat na yan madidiscuss natin as we go along our discussion today. So, for the first main topic or subtopic, we have the fundamentals of aerospace instrumentation and sensor systems. So, una nating i-define, syempre, what is instrumentation control? Well, um, kumbaga ang pinaka short definition niya, it is actually a field where you're going to measure and regulate processes or system in a kumbaga engineering instrument or another system. So ang nangyayari dito, ang pinaka simpleng ano niya definition, it is a combination of a sensor, a controller, and actuator. So sa sensor, siya yung may um role or parang may responsibility or may kakayanan na makapag-sense ng iba't ibang variable or stimuli from the environment. So parang ang analogy niyan sa katawan natin, parang siya yung mata, yung tenga, yung bibig, yung ilong, and yung skin natin to detect stimulus or stimuli. So dito naman meron tayong tinatawag na sensors. And then afterwards, magse-send ng signal si sensor papunta sa controller. Then si controller siya yung magde-decide kung anong gagawin. And once na makapag-decide na siya, based dun sa in-input niya na program, si actuator naman ang gagalaw para i-execute yung decision na yun. So, ganun yung parang simple process or flow process ng ating instrumentation and control. So, as a formal definition, it refers to a field of engineering and technology that involves measurement. So, measurement, hindi lang natin sinesense, but we're also defining what value it is equal to. Kumbaga, sa temperature, ilang degrees. Sa sound, ilang decibels. Or sa pressure, ilang pascals. Then, we also monitor. Hindi lang tayo nagme-measure, but we also track or keep track of the different values that we measure. Kumbaga, continuous yung measurement natin in order to monitor the values at syempre, regulate. So, kapag na-measure, na-monitor, we have also to regulate the values. For example, ang task ng system is i-maintain ang temperature to a certain degree. So, ngayon, once na ma-measure, ma-monitor, ma-check kung siya ay tama dun sa sinet natin na temperature, we have to regulate whether it is below or beyond the set temperature. So, dun papasok si controller and actuator of various processes and systems to ensure their efficient and safe operation. Especially sa cabin. Paulit-ulit ko na siyang sinasabi, we have to maintain the pressure in order to um, hindi pala condemn, to accommodate the comfort, o kumbaga um, breathing, yung pressure kung saan enough para lang makahinga ng ayos yung mga tao sa loob. Kasi kapag sobrang baba niyan, mahihirapan sila kasi manipis na nga. 'Pag naman sobrang taas baka ano, baka tawag dito, ma matulak in a sense, parang maipit yung hangin sa loob ng lungs kasi sobrang taas ng pressure sa labas. If you get what I'm saying, parang sa mga ano, sa mga balon lumiliit sila kapag mas mataas yung pressure sa ano, sa labas, no. Then, um ayun, nasabi ko na naman yung ano, yung mga role ng bawat isang, kumbaga component sa isang instrumentation and control. The sensor, the controller, and the actuator. Or motor, puwede rin. Puwede rin yun, pasok din yun as a, variable na gumagalaw in accordance to the controller or decision ng controller. So, yun nga, example, aircraft cabin pressure control. It works continuously, pumping air into the cabin, usually from the engines, and using an automated outflow valve to control how much air escapes. So, dito, sa example natin, sa aircraft cabin,
Hindi siya kumbaga, hindi siya one time na nagme-measure lang ng pressure or one time na nagbubuga ng hangin sa loob. Kumbaga continuous yung regulation niya para hindi maging stagnant yung air sa loob. Kasi alam niyo naman, there's a moisture content din sa loob. So aside from maintaining the pressure, we also have to regulate the airflow circulation or yung pag-ikot ng hangin sa loob. So usually, mine-measure nila kung tama ba yung pressure and then meron nga silang tinatawag na automated pumping mechanism kung saan nagpa-pump sila ng air from the engine and then yun automated outflow para naman labas or excrete yung mga hangin na nandun sa loob or pero sa ano na yun, sa cycle na yun, mine-maintain pa rin nila continuously kung gaano kataas or yung set na pressure sa loob ng cabin para lang, alam niyo yun, safe para sa mga passengers. Then, second naman, para sa mga satellites natin, we have the what we call ADCS. So, kung hindi pa kayo familiar sa ADCS, it is or it stands for Attitude Determination and Control System. So, yung attitude determination and control system, it consists of two system or parang parts. First one is the attitude determination and the second yung control system. Sa attitude determination, marami siyang way para i-determine yung ano natin yung attitude. Well, pinaka simple syempre GPS or pwede rin naman na na other sensors such as sun tracking sensors. Yung sensor na yun, as the name suggests, tinitingnan niya or parang ine-evaluate niya yung orientation or distance or position, orientation ng satellite natin with respect to the sun. So mga ganong bagay, pwedeng gamitin for attitude determination. And yung pangalawa, control system, siya naman yung nagre-regulate or nagko-correct ng orientation or ng position ng satellite natin. So, again, two parts yan. Isang nagde-detect, isang nagre-regulate or nagko-correct. So, ano yung mga ginagamit sa mga control system natin? Pwedeng gyroscopes, alam niyo yan. Pangalawa, pwede ring flywheel. So, yung flywheel, consist din siya ng mga rotating discs kung saan orient siya on different axes. Parang combination siya ng dalawa, tatlo, hanggang apat na rotating discs, mga flywheels, sorry. Tapos yun, ang principle nun, gumagamit sila ng um, principle ng torque para i-align yung um, satellite natin on a certain position or direction. So, kung alam mo yung torque, yun ay nakukuha or napoproduce sa mga rotating bodies natin. Kaya pwede nating i-correct yung attitude or yung orientation ng satellite natin through that mechanism. Pero further, ma-discuss pa naman natin yun sa ano natin, sa mga uh, succeeding ano natin, topics natin. So, for now, mere example lang muna siya. Then, yun, pag-aralan natin or pag-usapan natin what is a control system ba talaga. So, control system is a system of devices or processes that designed to manage, regulate, and manipulate. So, manage, siyempre, halos synonymous lang sila. Pero, ang goal dito, key objective is to maintain the set parameter ng user natin. For example, isa-set mo siya as ganitong degrees of orientation. Dapat all throughout the operation, dapat ganito lang yan. And control system ang may responsibility para gawin yun. So, yun nga sabi, the behavior of other systems or processes to achieve desired objectives or maintain specific conditions. So, hindi lang siya basta-basta basta gumagalaw or nag-execute ng action but kino-confirm niya or parang bine-base niya yung action niya based doon sa isa-set ng user na standard or parameter. Though, meron pa siyang iba't ibang type. Ayun, yun ang pinaka-gist or parang pinaka definition ng isang control system. It is destined to be or destined to control other systems or other components sa ating system. So we have two types of control system and nakadepende siya kung siya ay gumagamit ng feedback or hindi. 'Di ba nasabi ko kanina meron tayong tatlong component.
we have the sensor, we have the controller or processing unit, and then we have the actuator or motor. Ngayon, yung tatlo na yun, pwede silang mag-operate with or without feedback. So, anong ibig sabihin nun? Ano yung with feedback? Ano yung without feedback? Kung natatandaan nyo, sa ating computer programming, kung na-take nyo siya before, ay meron tayong tinatawag na open tsaka closed loop, 'di ba? Sa Python. Parang ganito lang din yung um, process nito. Kumbaga, yung isa continuous siyang magfo-flow up until ma-satisfy yung condition sa if else statement natin. Ngayon, dito ang magiging ano natin determinant is yung feedback, kung may feedback na ginagamit or wala. So dito for example sa open loop. So first type natin open loop. Pag sinabing open loop, syempre ano lang siya, wala siyang condition na sinusunod. Kumbaga ay dire-diretso lang siya. Kung ano yung sinet ni user, yun na yung ano susundin niya. So it is a type of control system where the control action is executed without feedback. So take note on the keyword without feedback. So hindi siya gumagamit ng kung ano mang mangyayari sa output natin or sa environment natin after nung action natin. So, ito wala 'tong pakialam kung anong maging kalabasan nung ginawa nating action, but sinusunod lang niya kung ano yung in-input ni user or I mean yung sinabi nung um, controller or nung processor natin. And then from the output or the actual system stat. So, dalawa lang naman yung pagkukunan natin ng feedback, yung output or the system status. So yun, anong itsura nito kapag ginawa natin ng block diagram? So, yun nga, sabi ko kanina parang linear lang siya, wala siyang feedback. So meron tayong input, ano, pupunta sa controller natin or pwedeng sensor, dapat sensor 'to, eh. Then actuating signal, mamaya madi-discuss ko kung ano ibig sabihin ng signal na yan. And then pupunta sa plant or processing system para sa actuator natin to execute the action and then yun, output na tayo. So, for example, meron tayong washing machine. 'Di ba kapag nag-set tayo ng time for a certain or for a specific duration, for example, 12 minutes, nag-set tayo ng 12 minutes. After 12 minutes, hindi naman i-check ni washing kung malinis na yung ano, yung mga damit natin. So, ang ginagawa lang niya, sinusunod lang niya yung time na in-input ni user. Kumbaga ang nangyayari pagkatapos ng isang run na yun na yun, tapos na yun. As in one time lang siya nauulit. Tapos kung mapapansin niyo, microwave oven using a timer, toaster with a timer, rocket burn timer, halos lahat sila may timer na ginagamit. Pero take note, hindi sa lahat ng oras, I mean, oo nga, tama, hindi sa lahat ng oras, hindi porket may timer or walang timer, siya ay closed loop na. Kumbaga, for example, ito, aircraft flap deployment command. May nakita ba kayong timer? Wala naman, di ba? So dito, ang naging input ni user is yung um, degree ng flap deployment. Kung di kayo aware sa flaps, kung saan siya, it is one of the primary control, primary flight controls kasama ng rudder elevator, pang-correct ng pitch ng yaw at saka ng roll. So, kunwari meron tayong wing. Tapos, ito yung root. Tapos, ito yung tip, di ba? Ngayon, si flap nandito. Tapos, si aileron nandito. Ito yung sa mga lumang version na. Um, ang pwedeng i-input ni user, pwedeng gawin ni user, for example, ito yung cross section. It's either 5 degrees, 10 degrees, or 15 degrees yung maging angular deployment ng flap. Kasi yan, yung section na yan, natitilt yan according to the input ng user. For example, ito yung cross section ng ano natin, ng wing natin, which is in the shape of airfoil. Yung flaps natin ay pwedeng nandito. Yan, para siyang naka-detach. Tapos, ang nangyayari, pag dineploy natin into 5 degrees, for example, sorry sa drawing, ay diyan pwede maging ganyan. Kumbaga, ang nangyayari diyan parang tinataasan niya yung mean camber line natin or yung gitna nung ano, I mean yung surface area ng ano natin ng tawag dito,
ng airfoil natin. Kasi nga 'di ba kapag tumaas ang surface area natin, mas dumadami yung area kung saan natatamaan siya ng hangin. So therefore, flaps are used in order to increase the lift or decrease it, 'no, parang vice versa lang. Wait lang. So yun, may nakakuha na agad sa'kin ng advice sa capstone nila. Okey. So, after nun siyempre, yung flaps natin, ang pinaka-role niya is to increase or decrease the lift generated by the wing. So, ginagamit siya typically sa landing tsaka sa takeoff ng mga, planes natin. So, nakakatulong siya kasi, 'pag tumaas yung lift tataas din yung drag. So, mabagal. So, it helps with the, maneuver ng plane natin. Pero yun, lumalayo tayo sa topic. Kapag gano'n siyempre hindi naman iche-check ni plane kung name-maintain ba yung 5 degrees. Wala namang way para mabago yung 5% na I mean 5%, 5 degree na flap deployment dun sa wing natin. So, it's also open kumbaga yung one time execution lang. And then lastly, fixed thrust rocket maneuver. So, eto naman ay, visible sa mga, rocket na, ko-correct ng trajectory nila ano. So, 'pag sinabing fixed thrust kasi kunwari sinet mo as ano lang, as, specific, newton lang yung thrust mo. Tapos, hindi naman niya iche-check kung tama na yung trajectory mo. May mga gano'n kasing mga, thrust command kung saan hindi niya automatically nako-correct yung trajectory. But one time lang din kaya nga sinabi na fix, kasi hindi mo siya puwedeng, ulit-ulitin. Kasi, ah, kapag sinabing fix one time lang tapos 'pag pinaulit-ulit medyo mahal na kasi alam mo yun, gastos sa magastos masyado sa fuel. So, most of the rockets meron lang talaga silang fixed thrust, maneuver. So, yun isa rin yun sa mga open loop kasi wala naman silang way para i-correct yun and manually lang siya ginagawa. Yun, isa pa yun sa mga, key difference, manually ang o-autocorrect nung ano. So, ang mga closed loop kasi parang in a sense parang automatic na siya 'pag iniwan mo. Bahala na siya mag-regulate sa sarili niya. Pero kapag ganito, na may mga timer, wala lang pagkatapos ng timer tapos na or one time lang yung, pagre-run nung system and 'di na kailangan ng feedback ano, walang feedback na nangyayari, walang consultation dun sa output. Kumbaga walang walang, pagbabago dun sa magiging, input ni user. Unless otherwise siyempre closed loop. So yun, para sa ating other type, meron tayong closed loop control system ano. So dito naman kung ang open loop natin guys is hindi gumagamit ng feedback. Sa closed loop control system naman natin is siyempre gumagamit siya 'no. Yun lang naman yun. Ang key difference lang din dito, hindi siya madalas gumagamit ng timer and, hindi rin siya one time nangyayari. Kumbaga paulit-ulit siya up until ma-satisfy yung input ni user. So ang sabi dito, it uses feedback of the actual state or system's output to continuously adjust or regulate. Take note on sa word na adjust at regulate. So, ibig sabihin niyan, paulit-ulit niyang chine-check yung output natin or yung actual state ng system para ma-make sure na kung ano yung sinet ni user, ganun pa rin yun. No? May example ba ako sa open loop kanina? Wala pala. Mamaya na lang. So, yun. Sa closed loop natin, kumbaga ang nangyayari dito,
hangga't hindi nasa-satisfy yun. Ah, Pabalik sa una and then papasok ulit sa sa controller, sa processing unit and then afterwards actuator ulit et cetera. Kung meron man dagdag and then paulit-ulit lang ano, in order to maintain or achieve a desired set point or reference value. So, ano mga example nito? 'Di mamaya na lang. Pakita ko muna yung ano, block diagram. So, meron tayo dito kung makikita niyo, it's a complete loop na. Ano, hindi na siya linear katulad ng open loop. So, kapag closed loop na siyempre sarado na yung loop. Meron tayong input, tapos ang nadagdag is itong comparator tsaka itong feedback element. So, ang nangyayari dito sa comparator natin, siya yung ah, didictate or siya yung nagde-decide kung na-achieve ba or hindi. Kumbaga para siyang yes or no sa mga flowchart. So, afterwards, kapag no, di syempre, um, babalik siya dun sa controller, actuating, and then plant, then output. And then kapag nakakuha ulit ng feedback sa system, sa comparator, yun, magkakaroon ulit ng ano, error assessment kung mababa ba or mataas. So, isang example niyan is siyempre yung mga air conditioning unit natin or thermostats. So, sa air conditioner, air conditioning units natin, for example, sinet natin yung temperature at 16 degrees. So, si AC natin, may ano siya, may way siya para mag-measure ng temperature, room temp. So, i-compare niyo yun sa sinet ni user, tapos kapag hindi siya magkatama, edi syempre, ah, tawag dito, gagawan niyo ng ano, ng corresponding action. Either tataasan yung ano, tataasan yung tawag dito, tataasan yung temp, babawasan ng heat or tataasan ng heat. So, yun, continuously nangyayari yun kasi for example, may dumating na ano, maraming tao, nagdaldalan sila, edi nainit yung ano, yung room. So, si AC, nahihirapan siya mag-adjust kasi nagpa-fluctuate yung ano, yung temperature ng room. Kaya nga pag ano, kapag sobrang ingay ng klase, mapapansin niyo bigla-biglang nainit kasi yun, nagre-regulate ulit si AC. At saka isa pa, according sa Meralco. Which makes sense kasi um, kapag pinatay mo si AC tapos binuhay mo siya ulit, hindi ka nakakatipid kasi it takes a lot of power, parang energy para ma-maintain ulit yung specific temperature na in-achieve mo compared kapag iniwan mo si AC ng ilang oras. Kumbaga hindi mo siya pinatay kasi ano siya, more on maintaining na, regulating na lang siya. Wala siyang kumbaga hindi malaki yung range ng temperature na, ah, gagawin niya or parang ire-regulate niya. Kaya ina-advise minsan na huwag patayin yung aircon kung gusto niyong makatipid. Tapos ano pang example natin, automatic phone brightness, 'yan sa mga cellphone niyo. So meron silang sensor kung saan nade-detect nila yung light or parang luminosity, tama ba? Or yung kandela dun sa environment natin and then afterwards, magde-decide si system kung dapat bang babaan or taasan yung brightness. Kaya kung mapapansin niyo minsan sa Facebook, hindi ko alam kung dating-dati pa 'to or recent lang, pero sa Facebook ko, kapag lumalabas ako ng bahay nagiging medyo grayish siya yung Facebook kasi naka-dark mode ako, eh. Tapos kapag naman pumapasok ako ng bahay medyo nagda-dark. So, parang gano'n din yung ano, yung system na ine-employ ni Facebook. Parang connected din siya dun sa sensor ng cellphone. So, yun, also an example. And then rice cooker, 'yan rice cooker. Marami nagsasabi na ito daw ay open loop kasi ano lang naman bubuksan mo tapos once na maluto yun na yun. Pero hindi alam ng karamihan siyempre, um, nagre-regulate din 'to kumbaga'y, minsan bumabalik pa nga sa cooking process after mag-warm nung ano natin. Kasi hindi siya, parang one time lang nira yung system. Kunwari isenet mo as cooking, wala naman siyang timer na puwedeng i-set na ganito, ganyan. Kasi magkakaiba naman ng cooking time ng iba't ibang, weight ng ano, ng bigas or ng kanin ng bigas, sorry. Tapos ang nangyayari dun, ang may isang factor lang siya na ano, na tinitingnan. So, it's either, weight or pressure. Pero yung weight kasi 'di ba nagbabago naman yun for every kanin, takal ng kanin nilalagay natin. So, ang pinaka-ano talaga, determining factor or value is the pressure. Kung makikita niyo sa mga
rice cooker natin meron siyang pressure plate sa ilalim na merong spring sa loob, tumataas at bumababa. Ngayon kapag nagbabago yung, pressure ng loob ng rice cooker natin habang naluluto siya, 'di ba nag-e-exert siya ng ano, ng force towards all direction. So yung force na yun, nag-i-induce siya ng work or ng displacement in a sense. And yung displacement na yun yung nagiging determining factor nila, displacement dun sa plate, pressure plate, para ma-determine kung luto na or hindi pa. Kasi for example, meron tayong starting point. Tapos after some time, nagkaroon ng difference in distance dun sa spring natin. So, yung distance na yun na determining factor kung siya ay luto na or hindi. So, paano siya naging ano, paano siya naging closed loop? Kasi hindi siya basta-basta nag-i-induce lang ng heat. Yung heat niya, nakadepende kung gaano nakalaki yung distance na na-travel ng spring natin from its initial point. No, sana nagigets ako kasi yun yung parang pinaka-feedback system, yung distance ng pressure plate or yung spring, compression ng spring. So, wala namang kasing timer, so hindi natin maano siya as linear lang. So, depende yan, magkakaiba yung cooking time ng iba't ibang weight ng bigas. And then aircraft autopilot, from the name itself, autopilot. Kapag automatic, ano na yan, closed loop. Kasi, ano siya, parang independent with the input of the user. Kumbaga, I mean, magsiset pa rin naman si user, pero when it comes to regulation, independent lang sila. Kaya nga auto. And then flight control system. Sa flight control system naman, guys, ito ay more on dun sa mga automatic pa din. Such as sa pagme-maintain ng altitude, pagme-maintain ng pitch, yan, TCAS, MCAS, then spacecraft altitude control, yan, sabi ko kanina, pagme-maintain din ng altitude. So, may mga ganung flight control system na ano, na automatic na. So, once na mag-input si user, sila nang bahala mag-regulate nung in-input ni user. Dapat maset lang at that specific altitude, pressure, temperature, etc. Or even yung ano nga, even yung iba't ibang flight control, pwede rin naman yun. Na may mga system din naman ganun. Pero pag yung normal na ano lang, magse-set ka lang ng flap deployment na certain degree, yun, open loop lang yun. And then, yan, ito yung comparison between the two systems. So, open loop, ibig sabihin, wala siya talagang loop, open lang. And then closed loop ay meron na siyang isang loop together with the feedback element. So, at saka comparator. So, ito ay isang diretsahan, ito ay bumabalik ng paulit-ulit. So, yun, do you have any questions or clarifications before we proceed to our subtopic number 2, fundamentals or basics ng sensors? Any violent reaction? Kung wala na po, kindly send a heart react if naintindihan so far yung discussion. Kung malinaw naman po. Okay, madali pa naman sa una. So, next naman natin siyempre kung meron tayong, control system, discuss natin yung iba't ibang type ng sensor. Sa actuator kasi, marami siyang puwedeng, type. Pero sa sensor, very specific yung mga type niya kasi iba't iba yung naging application niya. So, for example, sige mamaya na lang. Yung mga nakikita niyo dito iba't ibang sensor yan. Ito ultrasonic, ito sa gas, kita ba? Wait. Ito, ultrasonic, gas, I think ito ay sa, hindi ko tanda. Ito sa sound ata 'to. Tapos ano pa ba? Meron din sa decibel, ito controller. Ito ay heat siguro. Basta madami yan. Kung nagpa-prototype na kayo before, gets niyo yung sinasabi ko. Tapos, what are the definition or what is the definition of sensors? So, ang sensors natin guys is from the name itself, sense. So, ang role niyan to sense changes or to sense the environment. So sabi dito, they are designed to detect, measure, and sense. Kagaya sabi ko kanina. Not only detect but also to measure the value. So for example, temperature, may pagbabago sa temp, pero gaano kalaki? Then in the physical environment, pwede. And convert these changes into electrical, digital, or other quantifiable signals. So dalawa po ang role ng sensor. Una, take note. Una, mag-detect, mag-measure, at mag-sense. So meaning, from the environment. Pangalawa is to convert this measurement into signal.
Kasi hindi naman 'yan maiintindihan ng controller natin, lalong-lalo na yung mga simple na controller or mga advanced, siguro puwede. Kasi once na input 'yan sa system, dapat convert 'yan into a language na maintindihan ng controller. Hindi naman kasi, kumbaga ay universal in a sense. I mean, hindi pala, iba't iba yung name-measure, 'di ba? Iba't iba yung name-measure na variable. Ngayon ang challenge dito, paano natin ipapaintindi kay microcontroller na gan'to kalaki yung difference or gan'to kalaki yung na-measure natin. So, ang may pinaka-responsible doon ay sensor. So, kino-convert niya into signal. So, signal parang sa ano lang natin, parang sa brain lang natin, 'di ba, makakakita tayo ng, for example, gan'tong kulay. So, ininterpret 'yan ng brain natin as gan'to, then magpapadala ng signal, et cetera, et cetera. I mean ng mata, then papadala yung signal sa tawag dito, sa brain. Tas brain na yung bahalang mag-interpret, gano'n pala. Iko-convert ni, eyes yung nakitang stimuli or stimulus, tapos, papadala as signal, electrical signal, tapos yun, brain na yung interpret kung ano yun. So, gano'n din yung nangyayari dito sa sensors. So, one is to measure and then second is to convert. And quantifiable signals that can be easily processed, displayed, or recorded. So, yung electrical at digital or analog, mamaya madi-discuss din natin yan. Ano po? Easily processed, displayed, or recorded. Kasi kailangan tawag dito, nasa language kung saan madali siyang ma-process ni controller. Eh, ang controller kasi medyo universal yung ano niya, yung language niya. So, dapat ma-convert into that language. And then, yan, meron ako ditong video kung saan ba natin nagagamit yung mga sensors natin sa aircraft, sa modern aircraft. So, wait lang. Play ko lang. In observance of National Aviation Day. Wait, taasan ko lang ang volume. In observance of National Aviation Day, Omega Engineering looks at the May audio naman po. Naririnig naman. Okay, thank you. role that's in observance of National Aviation Day, Omega Engineering looks at the role that sensors play in modern aircraft. Since sensors are kind of our thing. In the early days of powered flight, the only real sensors aboard an airplane were the eyes, ears, nose, and in some cases, literally the seat of the pants of the pilot, hence the term flying by the seat of your pants. Fast forward to today, and modern aircraft rely on thousands of sensors throughout nearly every onboard system. Here are just a few examples. Temperature sensors like thermocouples and RTDs monitor conditions of hydraulic oils, fuels, and refrigerants, as well as temperature and environmental cooling systems, electrical components, and not to mention ambient in-cabin temperatures. Meanwhile, a wide range of pressure sensors are hard at work monitoring everything from pressure and hydraulic systems used for moving control surfaces and braking and landing gear, to monitoring fuel and oil pressure in aircraft engines, as well as monitoring in-cabin air pressure. Position sensors such as linear variable differential transfer Wait lang, nawala ba ako? Nawala ako 'no? Wait, ulitin natin yung video. Managad nung isa eh. In observance of National Aviation Day, Omega
In observance of National Aviation Day, Omega Engineering looks at the role that sensors play in modern aircraft. Since sensors are kind of our thing. In the early days of powered flight, the only real sensors aboard an airplane were the eyes, ears, nose, and in some cases, literally the seat of the pants of the pilot, hence the term flying by the seat of your pants. Fast forward to today, and modern aircraft rely on thousands of sensors throughout nearly every onboard system. Here are just a few examples. Temperature sensors like thermocouples and RTDs monitor conditions of hydraulic oils, fuels, and refrigerants, as well as temperature and environmental cooling systems, electrical components, and not to mention ambient in-cabin temperatures. Meanwhile, a wide range of pressure sensors are hard at work monitoring everything from pressure and hydraulic systems used for moving control surfaces and braking and landing gear, to monitoring fuel and oil pressure in aircraft engines, as well as monitoring in-cabin air pressure. Position sensors such as linear variable differential transformers, or LVDTs, sense the displacement of flight control actuators like ailerons, flaps, rudders, and stabilizers, providing fly-by-wire systems the constant feedback they require to operate precisely. Force and vibration sensors are essential in measuring the torque and force in braking and actuation systems, as well as providing early detection of abnormal vibrations that can cause bigger problems down the road. All the while, flow and level sensors have the critical task of, among other things, monitoring the rate of fuel consumption, hydraulic fluid levels, and the viscosity of those fluids, as well as monitoring the flow of engine and control surface lubricants. And so we can see that flying by the seat of the pants might have worked out okay for guys like Wilbur and Orville here, but as for today's highly sophisticated aircraft, well, not so much. So on behalf of Omega Engineering, have a great National Aviation Day. Okay, so kung makikita nyo, even before, sobrang halaga na ng mga sensors natin. And one of the prime examples nga ay yung sina Orville and Wilbur Wright, kung Flying by saan the seat of your pants. wala pa sila masyadong ginagamit noon na sensor. Siyempre, first powered flight nga eh. Kumbaga nakarely lang sila sa... Uy, may nag-open ka mo. Wait lang. Follow din natin. Tingnan natin kung gaano niya katagal bago ma-realize na ka-open yung camera. Yun, nag-off cam na siya. So yun, sabi ko kanina, parang ang nangyayari, nakarely lang tayo sa mga senses natin before. So as the aviation or parang may aircraft natin is nag-a-advance yung kanyang development, padami na ng padami yung kailangan nating maintain, i-sense. Not only its visual, auditory, and marami na katulad nga ng altitude. Paano natin malalaman without really measuring the altitude itself or parang pressure based on what we can measure. Tapos ang mangyayari doon, since meron ngang demand on that factor, syempre nag-develop sila for more advanced instruments such as yung sensors nga natin para mas madali nilang matrack kung ah, paano mag-perform yung mga aircraft natin. So, yun nga, as the advancements develop or unfold, parang kung makikita nyo dito, marami na tayong types ng sensors. Meron tayong temperature sensors na ginagamit para sa mga oils, sa mga fuels. Bakit? Kasi ang oil natin, nagbabago po ang kanyang viscosity depending on its temperature. Sa fuel, kung siya ba ay malamig or um, malamig para tawag dito, mag-freeze or sobrang init naman baka naman mag-combust. So yun yung mga bagay na mine-maintain natin. And then syempre cooling system ACs, mga ACU. And temperature in cabin temperature. Tapos we also have pressure sensors para sa mga hydraulics, yan, oil pressure in aircraft, fuel, cabin air pressure, position sensor. Yan, madidiscuss natin yung LVDT na yan. Ito yung sinasabi ko kanina, yung flaps, aileron. So, sa mga modern, pwedeng nasa harap yung flaps, tapos nasa likod yung ailerons. Pero, same pa rin sila ng, kumbaga ay role sa mga natin, flight controls natin. Tapos, yun, force and vibration.
Alam ko na takal na 'to sa inyong SDV, kung bakit mahalaga i-measure yung vibration lalong-lalo na sa mga, rockets, lalong-lalo sa launching. Kasi para hindi, ma-damage yung iba't ibang components. Kasi 'pag napasobra yung frequency ng vibration, ay magkakaroon ng potential or ng possibility na magkaroon ng damage yung mga components natin. So yun ay isa pa sa mga variable na, mine-maintain natin or tinitingnan, nare-regulate. And then afterwards, meron pa ba? Flow and level para sa fuel. Yun nga, sabi ko dati, meron kaming, ginawang, tawag dito, instrument kung saan pwede naming ma-measure yung, fuel level namin using flow sensors. Pero mas madali siyang i-measure or hindi pala, fuel consumption. Pero mas madali siyang i-measure through level sensor. So, marami yang mga type yung level sensor na yun. And meron pa ba? Yun, wala na. That sums up the short video about how important sensors in modern aviation. And syempre, sa aerospace na rin, ano po. So, hindi lang siya pang sense, but also to convert this measurements into signals para ma-process ng In controller. observance of National Aviation Day, Then, Omega Engineering. wait lang, baka meron pa dito. Yun. Baka di lang din kayo aware, pwede rin gamitin yung pressure as a way para ma-determine yung altitude or ginagamit siya sa mga altimeter. So, paano siya nangyayari? Kino-compare niya yung ambient pressure sa supposedly na sa pressure sa sea level kumbaga. Kaya nga tayo may tinatawag na pressure altitude kung saan pwede nating i-compute yung altitude towards the measurement of pressure. Kung natatandaan niyo yun, siguro aware kayo dun sa P over P sub 1 is equivalent to T over T sub 1 raised to I think 5.26 et cetera. Nagbabago yun every altitude. Pero, merong mga um, tawag dito, altitude sa atmosphere kung saan, parang hindi nagbabago yung temperature tsaka yung pressure. So, may ibang formula para ma-measure yun. Ano po? Pero yun, ginagamit din siya for this type of measurement sa mga altitude. So, kagaya ng sabi ko kanina, meron tayong dalawang role. Ang una, pang-measure yung sensor, and pangalawa is pag-convert ng signal. So, meron pa rin tayong type ng signal kung saan pwede nating i-convert yung name-measure natin. Ang una nga dito is yung tinatawag natin na digital sensor signal. So, syempre, kabaliktaran ng digital is analog. So, kung alam niyo yung difference between digital versus analog, baka meron kayong idea about this one. So, digital sensor signal, ito yung output signal ng sensor kung saan siya ay discrete values. Kumbaga ay exact yung value na binibigay niya. Or through binary code, through 0 and 1, on and off. So dito, one time one time conversion lang siya ng signal. For example, na-measure niya yung ganito. So matic 'yan. Paulit-ulit lang kumbaga. Hindi siya hindi pala paulit-ulit. Kumbaga yung value na binibigay niya is eksakto every time na magko-convert siya ng signal. Pero yung niya, yung counterpart niya na analog sensor signal, ito naman continuous. And tawag dito, analogous yung niya, yung signal na pinapadala niya. By continuous, ang ibig sabihin nun, tuloy-tuloy lang yung conversion ng signal. For example, voltage, current. Pwede niya kasing i-measure yung tawag dito, pagbabago ng temperature sa environment tapos i-convert yun into voltage o surge ng current. So yun yung nagiging way niya para ah, i ipaalam dun sa controller na ganito yung change sa value ng temperature. Hindi niyo pa siya na mage-get siguro 'pag kapag wala pang, demonstration, pero merong mga sensor kung saan nagbabago yung kanilang voltage. I mean yung voltage na pino-produce nila depende sa temperature ng environment. So, yung increment ng change in temperature tsaka nung, increment ng pagbabago ng voltage puted yun on a certain, degree or certain, increment para interpret ni controller na ganito na pala yung temperature nung environment natin. So, yun, RTD yung tawag dun. Pero madi-discuss pa natin siya further. Ang lang nito, main definition is continuous or proportional yung kanyang
pagse-send ng signal. So, kung sa digital, discrete, tapos sa exact lang yung values natin, then dito naman, binary yung ano, tapos sa kabila naman ay continuous and analogous. Kumbaga ah, patuloy-tuloy lang siya or paulit-ulit lang siya. And then, meron din tayong mga classification ng sensors, no? Kung kanina ang define natin is yung signal na pinapadala. Ito naman, classification na talaga ng sensor. So, yung classification ng sensors natin, nakadepende naman siya ay gumagamit ng external source or hindi. So, may mga sensors kasi na hindi nila kailangan ng parang energy from outside but continuously nila mine-measure yung environment. Kung nage-gets niyo yun, ang example dito sa active sensor na gumagamit ng external source is kapag sa mga radar. 'Di ba ang radar natin lalabas siya ng ano or po-produce siya ng it's either ultrasonic or puwede rin naman na electrical power to transmit radio waves. So yung mga wave na yun, yung wave na yun kailangan siya ng radar. Kumbaga, kailangan bumalik ng radar na yun para may ma-sense siyang object. So, kung alam niyo yung ano, yung concept ng ano, ng ultrasonic na mga panike, gumagamit sila ng echolocation. Parang same lang din yung dito sa radar. So, nagse-send sila ng ultrasonic wave, ng sound waves, or ng radio waves. And kapag may bumalik, ang gagawin nila, iko-compute nila yung distance ng object from the sensor through multiplying the speed ng ultrasonic wave or ng radio wave and the time transit or total time transit tas divided by 2. No? Kung nagigets nyo ako. Kasi 'di ba speed is equivalent to distance over time. So, para makuha yung distance, alam naman nila yung speed ng sound, then transit time na lang i-measure nila tapos yun. Ganun kasimple lang mag-program ng mga radar sensor. Pero syempre, ibang-iba yung mga ginagamit sa mga military and aerospace, no? They are more precise in a sense. Pero ayun, yun ang ibig sabihin ng active sensor. Kailangan nila ng energy galing sa labas in form of electrical or any other waves that carries energy, no? Siguro alam niyo naman waves ano, parang sila lang naman yung nagta-transfer ng mga energy, yung wave natin, wave propagation, such as sounds, radio waves, etc. Lahat ng type ng waves. Then sa passive naman natin, kung kanina gumagamit siya ng external energy source, ito naman hindi. Pero nakapag-detect pa rin siya. Ano po, ito'y kaya naging passive, hindi na kailangan ng maglabas or mag-receive ng energy basta nagme-measure lang sila once na ma-on sila or ma-operate sila. So anong mga nito, anong mga example nito? Ah, Siyempre yung mga ano natin, tawag dito, motion sensor puwede yun. Motion sensor puwede siyang maging passive. Puwede rin siyang maging active in a sense, depende sa configuration ng, um, motion sensor natin. Pero most of the time passive lang siya kasi, kumbaga ay nagde-detect lang siya ng ano, ng changes sa environment. Ta's kapag may ano, 'pag may na-detect yun tsaka niya sine-send yung signal. Tapos isa pa, yung tinatawag natin na mga thermocouple. So thermocouple, isa siyang type ng passive sensor kung saan nagde-detect siya ng change in temperature tapos tsaka niya kino-convert yun into voltage. Yun yung sinasabi ko kaninang, dun sa example natin ng tawag dito, um, analogous, I mean analog, analog signal ng mga sensor. Yung kanina kong sinasabi na puwede nilang convert yung pagbabago sa temperature through voltage or pagbabago rin ng voltage. So yun, passive yun kasi yung temperature nagbabago siya from time to time. Tapos si sensor, ginagawa lang niya, kino-convert lang niya kasi directly na ano naman niya yun, nade-detect naman niya. So, sabi dito, ano pa ba? Instead of emitting energy or signals, passive sensors rely on natural environmental stimuli such as light, heat, sound, or respond to changes in this stimuli to provide information. Kagaya ng sabi ko kanina, kapag sinabing passive, continuous lang yung ano niya, detect.
Kumbaga hindi niya kailangan ng external source. Pero dun sa kabila, kailangan niya pa mag-release at mag-receive ng energy source in terms of waves, electrical signals, or pwede rin naman ng voltage. Basta mga ganong type ng energy. And then, ano ba yung mga kanina ko pa sinasabi, ano yung mga pwede nating measure ng mga stimuli or variables. So, unang-una nga dito is, syempre, kanina ko pang binabanggit, ay temperature. So, sa temperature, pinaka-common kasi ginagamit siya sa pagme-maintain ng ng mga equipments natin, siyempre ng environment, tapos sa pressure naman sa cabin. Yan, sa flow naman more on sa fuel consumption nga, and then sa level ay sa fuel level, no? It's either digital or analog din yan. Tapos sa position, yan, itong tatlo na to, I mean yung position tsaka force, most probably ay derived variables kung saan hindi natin siya mako-compute or mame-measure kapag wala tayong other variables. Kasi position, it's either x and y axis or pwede rin naman na katulad nung sinabi ko kanina, yung sa radar. So kailangan niya ng external energy para ma-compute. And then force naman siyempre merong mga sensor na directly na ma-measure yung force pero minsan naka-rely sila sa for example tawag dito acceleration or impact, impulse, etc. And then vibration, vibration medyo pa siya. Um, Madali pa siyang i-measure kasi frequency lang naman 'yan nung pagba-vibrate. So may mga ganung type ng sensor and not only limited to this 7 pero madami pa pong type ng variables. Ito lang yung pinaka-common and most probably ito yung mga sensor na ipapagawa ko sa inyo or pwede nating hands-on activity. So yun. Ah Hanggang dun lang muna discussion, but sabi ko kanina meron tayong small activity after ng discussion natin. Pero before that, do you have any questions or clarifications regarding the discussion natin? Baka naguluhan kayo dun sa ibang definition, violent traction, wala naman. Kung wala, kindly send a hard relax naman po if naintindihan so far yung ah, didiscuss natin dito. So, ayun, sabi ko kanina magkaroon tayo ng activity. So, ang ating activity is pinamagatang closed open. So, ano ba tong closed open na to? Well, from the name itself, alam niyo naman yan. Feel ko may idea na kayo. I-determine lang natin, magbibigay ako ng 5 system. I-determine natin kung siya ay isang closed or open system. Again, ano bang pagkakaiba ng dalawa? It's either may feedback or wala. No? Tapos, after nyo ma-determine kung siya ay closed or open, sasabihin niyo rin po sa akin kung ano ang input at output ng naging natin. Input, output, tsaka feedback ng system natin. Again, pag na-determine kung siya ay closed or open, sasabihin sa akin kung siya ay sasabihin kung anong ang input, output, or feedback ng system. So, muna tayo, break muna tayo mga 5 minutes, then balik kayo dito para sa ating activity. Magtatawag din ako randomly para sa ating activity. So, i aano ko siya, tawag dito, ite-take note ko yung mga sasagot. Tapos add ko rin siya dun sa incentive. So, worth 3 points to per answer kasi medyo, alam niyo yun, explanation time. So, balik tayo ng 2:38 para sa ating activity. Okay?
Okay, ready na ba kayo guys? Kaya send a ano naman, um, sad react if ready na kayo mag-activity. So again, ulitin ko lang mechanics. Magpe-present ako ng 5 system. Isa-isa siyempre. Babasahin ko, then tatawag ako. Sasabihin sa akin kung siya ay closed or open, and then determine the input and the output and the feedback kung meron. Ano po? So first situation natin or system. Is it closed or open? A sprinkler is programmed to operate for 10 minutes every morning, regardless of how wet or dry the soil is. Again, a sprinkler is programmed to operate for 10 minutes every morning, regardless of how wet or dry the soil is. Wait lang 3102. SAS. So tawag ako, paki-identify kung siya ay open or closed loop system. Again, yung closed natin may ED ha. Pag yan walang D sa ano natin sa exam. Mali yan. Okay, sino kaya? May late ba tayo kanina? Ako, nag-rejoin nga pala ako. Si close open. Si tawag dito? O sige, ikaw umali. Makulit ka na. Ito kaya close or open? Sir, Ano? open po. Open. Open. Tama naman, open. So, bakit siya naging open? Ano kanyang input tsaka output? Ang input po niya, sir, is yung set timer, which is 10 minutes. Okay. And ang output po ay yung uh, soil na moist na. Moist. Opo, yun. And Okay. open loop po siya kasi no Kasi, feedback po. Ang kailangan lang po niya is matapos yung 10 minutes na timer. okay. Regardless if the soil is moist enough or not. Okay, palakpakan niyo naman si Umali. So, that's correct. Ano, siya yung open kasi obvious naman sa, tawag dito? Obvious naman sa ating example lang. Sabi dito, regardless of how wet or dry the soil is. So, in that sense, hindi na siya gumagamit ng feedback kasi um, tawag dito, hindi niya sine-check kung basa ba or dry pa ba yung soil. Pero once na, for example, naglagay tayo ng sensor na pwedeng i-measure yung dryness or wetness ng soil or yung moisture content ng soil, doon tayo magkakaroon ng closed loop kapag ginamit natin yung feedback from that sensor. So dito, since wala tayong ganun, siya ay isang open loop. Para naman po sa input at output, eto, lilinawin ko lang kasi hindi ko naman siya nasabi before the discussion. When you say input, syempre yun yung input ng user, which is yung 10 minutes. Set time na 10 minutes. Ngayon sa output, baka malito lang kayo. Ah, Meron kasing tinatawag na output tsaka end product. So yung end product, ang pangit pakinggan. Pero ano, ang output kasi, output ng system at output ng parang state pala yun. End state ng apply natin ng output. So, dito kapag sinabing output guys, yun yung huling action na ginawa ng system natin. Ngayon, ang tanong ko, kasama ba sa system yung soil? Well, the answer is obviously hindi naman. Kasi ang soil, siya yung nagre-receive ng action ng system natin. So therefore, yung state ng ano natin, ng soil natin is hindi po ang pinaka-output but rather ang pinag-a-applyan ng output ng system. Nagigets niyo yung ano ko, yung logic. Kasi when we say output, yun yung ginagawa ng system after nila mag-decide or ginagawa ng actuator after mag-decide. So dito, ang pinaka-output natin is yung pag-sprink ng water sa soil but not actually the wetness or dryness ng soil. Well, nonetheless, open loop na naman siya. So, madali lang naman yun. Kaso lang, baka nga ano kayo sa input-output feedback. Determination ng input-output feedback sa exam. Kaya nililinaw ko lang. Ano. So, next naman natin, yan. Number 2.
A spacecraft uses gyroscopes to detect changes in its orientation and automatically fires thrusters to correct its altitude. Again, a spacecraft uses gyroscopes to detect changes in its orientation and automatically fires thrusters to correct its altitude. Is it closed or open? Si mm, lalaki naman tayo. Si Makatangay. Nandito ba si Makatangay? Hello po. Sige, go ahead. Closed po. Okay, that's closed. So, bakit siya naging closed? Kasi ano po, yung nagde-detect po siya ng orientation which is paiba-iba po siya sa spacecraft. Tama po ba? Mm, tama. Tapos, Yun. ano kayang input, output, tsaka feedback dito? Ang input po is yung orientation po Okay, nung correct. spacecraft. Then sa output or feedback, maalin? Ang output po is yung magiging rotation po ng spacecraft bali. And sa feedback po is yung magiging rotation po kung paano po itutuwid yung spacecraft. Tama po ba? Okay, sige. Linawin natin ngayon. Pero tama yung sagot mo nung sa closed loop. So, palakpakan naman natin si Mr. Makatangay sa closed loop. So, tama yan. May feedback tayong ginagamit. At meron tayong sensor, may actuator. Ang feedback dito, syempre, yung orientation ng ano natin, which is also the set, set input. So, sa input, para lang alam nyo, sabi dito, meron ng sinet na na orientation or attitude. Baalin doon na orientation or attitude yung ano natin, yung um, tawag dito, satellite natin or yung spacecraft rather. Tapos si feedback naman is yung mismong orientation and attitude din. Parehas yun. Pwede yung maging input or output. Kasi tawag dito, ang ginagawa lang naman niya is tinitingnan niya kung may error dun sa sinet na orientation or attitude versus dun sa actual na orientation or attitude. So, pwede silang magkaparehas, depende dun sa system. Now, sa output naman, syempre, kung ano yung huling ginawa ng system natin, which is yung pag-correct ng attitude or pag-fire ng thrusters. So, again, ito bibigyan ko kayo ng clue or parang hint or tip para ma-determine kung ano yung output. Kapag sinabing output, lagi siyang in a term of action verb in a sense. For example, yung kanina, pag-sprinkle. Dito naman, pag-fire ng thrusters. So, kung mapapansin nyo, yung output natin always comes in a action verb, ano. Tapos parang ang nangyayari, um, siya yung ginagawa ng system natin kaya siya tinatawag na output. And then yung magiging result natin or parang ending state ng system natin is yung na-correct na yung attitude. Pero nonetheless, tama naman yung sagot ni Mr. Makatangay. Ito naman ay ano naman, simple activity lang so hindi pa ako strict sa mga ganong bagay. Kaya okay lang. Ano pa? Next, a user sets the cooking time to 3 minutes. The microwave operates for exactly 3 minutes and stops without checking whether the food is already hot enough. Again, a user sets the cooking time to 3 minutes. The microwave wave operates for exactly 3 minutes and stops without checking whether the food is already hot enough. Now, is it a closed or an open loop system? Miss Ang pangalan nito? Hindi ko makita yung apelyido. Hmm, ano 'to, Charlrice Julie Star? Ganda ng pangalan. Yes. 'Yan, sige. Go ahead. Sir, I think it's open book po. Okay, that's correct. Since, Open loop. po, So, bakit since siya naging may nakalagay po yung cooking time or like may isaset po yung user na cooking time which is 3 minutes po. mhm, And yun po yung input, yung 3 minutes po na cooking time. And yung output naman po
since it's a microwave po, then mag-ooperate po siya or mag-heat po siya ng food na ilalagay po ng user. And ang feedback naman po is none dahil po Okay. open book po siya. Okay, that's precisely the answer. Can you give Miss Star ng round of applause? So tama 'yun. Anong surname mo? Hindi ko lang makita dito sa sa Meet. Kuligat po. Okay. Sige. Noted. So 'yun, sabi nga ni Miss Colette ay open loop kasi kung mapapansin niyo may timer na naman. So automatic 'pag may timer tapos walang feedback na ginagamit. I mean most of the time kapag merong timer tapos wala kang nakikita na china-check na yung state ng system or nung pinag-a-apply nung action, matic siya ay open loop. Tapos sa input naman natin, kagaya ng sabi ko kanina, yung isa-set ng user, which is yung time or cooking time na 3 minutes. And then, ang ating output is yung pagluluto or pag-i-induce ng heat dun sa food natin. Now, ang feedback niya since ito ay open loop, syempre, zero siya. So, madali lang i-determine ang open loop kasi halata naman dun sa wording. Although hindi sa lahat ng oras ay ilalagay yung without checking, no, without monitoring, et cetera. So, bibigyan ko pa rin kayo ng further examples further on kapag hindi ganito yung wording na ibinibigay sa mga ah, problem na ganito. So next, number 4, the system maintains a selected cabin temperature by measuring the actual Sige, go lang. Wait lang, mamaya. A selected cabin temperature by measuring the actual temperature and adjusting the cooling or heating accordingly. Again, the system maintains a selected cabin temperature by measuring the actual temperature and adjusting the cooling or heating accordingly. Since Gina sumagot si Miss Tope. Miss Tope, can you answer this one? Closed loop po siya. Okay, close to. So bakit naging Dahil close? meron po siyang nagiging feedback dito dahil nagkakaroon po ng adjusting sa cooling and heating. So, ang input po niya ay um, yung temperature po ng cabin na kailangang i-maintain and then nagiging output po niya ay yung kapag na-adjust na po yung temperature, yung pagkukuling or heating accordingly po. Tapos yung Okay. feedback po ay Feedback. yung nasa-sense po kung ano ba po ang kailangan, kung heating ba or cooling po. Okay, sige, palakpakan natin si Miss Tope. So, sabi niya, closed loop kasi may feedback. And then, halata naman kasi may word na maintain. No? So, ang ating magiging input dito, tawag dito? Hindi, feedback muna kasi sinabi natin closed loop. So, ang feedback dito is syempre, yung temperature ng cabin. No? And then, ang magiging input niya is actually yung pading temperature ng cabin. So, sabi ko nga kanina, halos synonymous minsan yung um, tawag dito, yung sineset na input tsaka yung pinagkukunan ng feedback or mismong feedback. So, for example, nag-set ka ng 16 degrees. Again, paulit-ulit ko ng in-example. 16, tapos na-detect mo na 30 yung room temp. Tapos kapag mas mataas, syempre, it's either tatanggal or i-induce ng heat doon sa ating room. So, yung nagiging output natin, yung adjust ng cooling or heating dun sa ating system. So, yun. Next number. Okay, number 5, last na to. The pilot sets the aircraft at altitude to 30,000 feet. The autopilot uses the altimeter to continuously check the actual altitude and adjust the aircraft when necessary. Again, the pilot sets the aircraft altitude to 30,000 feet. The autopilot uses the altimeter to continuously check the actual altitude and adjust the aircraft when necessary. Now, is it a closed or open loop? Laki naman tayo. Mr. Domingo. Andyan ba si Mr. Domingo? Hello po. Linig po ako, sir. Yes. Go ahead. Sir, close po. Close system. Close? Tama ako.
Close siya. Bakit siya naging close? Yung input po is yung pag-set po ng aircraft altitude to 30,000 feet. Sabay, mag-decide po yung controller if nasa 30,000 feet na po. Sabay, yung output po is nasa 30,000 feet. And then yung feedback po is yung pag-adjust po nung autopilot, whether kung nasa 30,000 feet na po, whether tataasan pa or bababaan. Yan po. Okay, medyo nalito lang ako sa feedback sa output. Pero tama yung sagot mo ng closed loop kasi we are comparing the set altitude na 30,000 feet at saka yung tawag dito, yung actual na altitude natin. So sa input natin, syempre yung 30,000 feet. Tapos sa ating feedback, kung ano yung actual natin na altitude. Tapos sa pinaka-output natin, syempre yung pag-adjust ng ano natin. Again, ulitin ko, yung output natin almost always nagsisimula sa action verb, which means na ang ating output dito is pag-adjust ng altitude. Tapos, yun nga, close up kasi may feedback siya. Ang feedback niya halos yung synonymous sa input, which is yung aircraft altitude natin. Pero kapag input, syempre, you have to be precise, which is 30,000. Kapag may binigay na value, yun ang ilalagay yung input. For example, set altitude of 30,000 feet. Tapos yung feedback natin, yung actual altitude. Pero nonetheless, tama naman yung kanyang classification close-up. So, palakpakan natin si Mr. Domingo for that one. Tama naman yun. So, that sums up our discussion for today. So, sa ngayon, 5 muna. Pero sa mga susunod, dadami pa yung mga activity yan para lahat kayo may chance na sumagot or magkaroon ng additional points. So, ayun lang muna po for this discussion. Do you have any questions or clarifications, violent reactions na gustong sabihin? Kung wala, kindly send a thumbs down naman po kung naintindihan yung mga na-discuss natin for today. Okay. So, kung wala na, kindly fix yourselves para sa ating class picture.